Kaya tayo po'y dumaw sa testimony. May mga panaginip at naisabing sa harapan na ipunta ng peligro at bahan. Harapan ng Panginoon at sa inyong harapan for some punta kami nung nakaraang linggo nga dun sa Cedar. Nagkaroon sila ng mga pag-uusap patungkol dun sa phase 3. Yung phase 3 kasi malapit doon sa subdivision na ipapatayo. At yung subdivision na yun, anong pangalan ng developer na yun, ha? Ano? Vermosa. Malaking subdivision daw ito na na-establish na sa Cavite at sa ibang lugar. Sila yung nakabili at humingi sila ng right of way doon sa phase 3. Yung phase 3. Ngayon, ang sabi ni Pastor Efren, yung mga madadaanan na lupa na right of way doon sa phase 3 nga, yung mga may-ari ay babayaran yung Pastor Efren kung ilan yung malupa. Kaya kinatawag yung mga mayroong lupa doon sa phase 3. Yun, pinagkaisa nila para hindi na magiging magulo, wala ng mga pagkatalo. Hinihingi ni Pastor Efren yung opinion ng mga may-ari ng lupa doon kung ibebenta na lahat. Sabi ni Pastor Efren, kung ibebenta na doon lahat, yung 1 hektarya, babayaran niya bawat may-ari 1.1 million. Per hectare. Ganyo, milyonan na per hectare. Yung lupa doon, milyonan na per hectare. Yun ang sabi ni Pastor Efren. Alis na doon yung ibang mga development na ginawa. Plus, kasi mayroon daw naghabol yata doon ng maliit na parte ng lupa. Binayaran ni Pastor Efren ng 1.5 million. Sabi niya, alisin ko na rin yun. Magiging malinis na bayaran kada hektarya is 1.1 sa mga may-ari ko. Kaya, ano na pagkaisahan, naibibinta na nga lahat. Yung phase 3 na yun, ibibinta na doon sa developer ng subdivision. Kaya, yan ang mangyayari. Ang phase 3 ay magiging sa mga taga, yung sinabi ni Pastor Efren. Hindi, may sinabi si Pastor Efren, di ba? Kung sa labas kayo ay taga Palestinian. Yung phase 3 ay maibibigay na daw sa mga Palestinians. Sabi niya, so gano'n ang mangyayari, ibibenta na. Swerte yung mga may lupa doon. Dating lupa na hindi pinapansin kasi nga pinagitnaan ng mga masusukan na lugar. Pero ngayon, siya pa yung pinakamahal. Kaya, yun nga, ang mga pangyayaring doon. Kaya nagmamahal na po ang lupa. Nagmamahal na yung lupa doon. Kaya kung doon sana nakabili tayo ng 1 hektarya. Ngayon, pwede natin yung 1 million. Kaya, diba? Oo. Pero, 1.1 pa rin. Puno, dahil puno. Kaya, yan ang naging sitwasyon mo. Sana nga yung mga lupang pagtitirikan nyo, puno nyo din ang mga fruit trees para maging maganda yung lugar.
Yun ang tribe na yun. Nagulat, magtanim ng mga fruit trees, ng mga mapapakinabangan. Dahil pagdating ng panahon, yung lupa ng Santa Maria doon, yung mga bakante doon, taliban nyo ng mga kamuting kahoy, ng saging, ng saba. Dahil pagdating pa ibaba niyo yung mga produkto doon, pera na. Hinahanap ang saging doon. Amen. At isa pa, ewan ko kung nakita niyo na ito sa social media, nag-warning sila, nag-post sila. Si Belen daw ng Dagupan, mayor ng Dagupan, nag-post na pinaghahanda ang lahat. Di ko alam kung buong Pilipinas o dito lang sa Region 1, kasi si Belen ang nag-post. Na maganda daw tayo na baka mangyaring magkalindol na mas sigit pa sa intensity 8. Nabasa niyo ba yan? Meron si Mrs. pinakita niya sa akin. Pinakita na una sa akin ni Kissy. Tapos second nga si Mrs. Big one? Baka daw mas mataas pa sa intensity 8. Sabi niya, panalangin nyo na sana huwag mangyari. Pero, ihanda ninyo ang mga sarili. Paghandaan ninyo. Yun ang nakalagay. Kaya, hindi natin talaga hindi natin yung mga bagay na hindi natin gustong mangyari. Amen. Pero, siyang nakasulat, hindi natin mapipigilan. Amen. Hindi natin mapipigilan. Kaya, sabi ni Mrs., punta kayo sa sita. Amen. Bahala na. Bahala na. Mahalaga, sa pananampalataya, nananatili tayo. Amen. Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Panalangin natin, mga bagay sa kabubuti natin. Kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. Amen. Ayun pa pala, meron pang dumating understanding sa akin. Yung 1 week of an eye. Amen. Hindi isang segundo, hindi nanosecond na biglang papalitan ka ng katawan ng Panginoon. Kasi from corruptible body to incorruptible body, hindi isang mata ay babaguhin ka agad ng Diyos. Diba yun ang nakasulat sa 1 Corinthians? Hindi isang mata. Kasi isang mata, tatanggalan ka ng buto, tatanggalan ka ng laman, tatanggalan ka ng dugo. Pwede ba yun? Pwede ba sa Diyos? Sabi niya, sa Diyos, kaya ng Diyos yan. Pero ang Diyos ay Diyos ng dumadaan sa proseso. Nung likhain niya si Adan, saglit lang ba? Matagal din ang panahon. Di ba? Matagal din ang panahon. Isang araw ng Diyos yun. Pero sa atin, 1,000 taon. Amen? Isang araw sa Diyos, pero 1,000 taon sa atin. Kaya yung 1 wink of an eye, ay hindi siya talaga one wink of an eye na mababago ka agad. Amen. Ang ibig sabihin nun, pag namatay ka, pumikit ka. Sa pagkabuhay na maguli, didilat ka. Pero bagong katawan na. That's understanding ng 1 wink of an eye. Kasi kung kukunin mo sa literal na 1 wink, ang bilis ka namang balatan ng anghel. Ang bilis ng tanggalin ng buto mo. Palitan ka ng katawang walang pagkasira. Bago ka magmamana ng katawang walang pagkasira, kailangan mo nang mapalitan ito. Paano mo papalitan? Kailangan mabulok mo na siya. Ano naman nyo kapatid? Mag-aralan nyo rin. Mag-aralan nyo kapatid. Mga additional understanding.